Papa, hindi ko talaga alam yung gusto mong gawin. Di ba sabi mo pupunta ka ng birthday ko? Hindi ka pupunta. Alam mo, susunduin ka namin sa airport. Doon ka mo rin sa mama. Sabi ko, okay lang. Kahit nang babae ka, kaya kita matawarin. Basta ayusin natin yung pamilya natin. Pero pinatunayan mo lang na mas pipiliin mo siya. May pangarap tayong pamilya, di ba, na makaangat dito. Pero bakit ganito? Ang sakit-sakit. Eh, pasensya na kayo kung gano'n nangyari. Pero kung ano man ang desisyon ng mama mo, eh, tatanggapin ko yun. Ngayon, kung napakipag-usap sa inyo, nandito lang naman lagi si Papa. Magandang hapon, Ma'am Mary Grace. So, ang inyo pong asawa ay si Sir Salvador? Opo, opo. So, kailan po umuwi ng Pilipinas si Sir James? June 6 po. Ngayong taon lang? Yes po. Okay. Tapos ano nangyari, ma'am, nung sinundo po siya? Anong eksena na? Anong eksena? Bali, ma'am, yun nga po, pumunta po kami kasama yung nanay ko, kapatid ko, then dalawang anak ko po. Okay. So, nakilala ko po yung babae. Nagkasalubong po kasi kami sa airport. Okay. Doon sa arrivals? Hindi pa po, ma'am. Bali ako po, pupunta po ko. Pag ganun po ako, then nakita ko po siya, nakilala ko po siya sa mata pa lang. So, hindi ko na rin po napigilan yung sarili ko talaga eh. So, ako po yung nagkompronta sa kanya. Ate, kilala kita. Sabi ko, ate, halika saglit. Saglit lang. So, pumunta po kami saglit dito sa isang side. Then, sabi niya po sa akin, sino ka ba? Hindi kita kilala. Bago po, pinatawag ko po, kasama ko po yung isang anak ko. Pinatawag ko po yung nanay ko at kapatid ko. Tapos siya na-adjust na ho siya, napunta siya sa may bandang exit na ho. Eh, nakita ho kami ng mga guard po doon. Tapos lumapit na po yung kapatid ko. Then, doon na po kami nangyari na sabi ko nga, kabit nga ho siya ng asawa ko, kabit siya, ginanon ko siya, tsaka ng kapatid ko. Tapos po, sabi ng guard, pinigilan ho kami na, huwag ho kayo mag-skandalo dito. Pero nahawakan pa ho siya ng kapatid ko. Tapos, minura siya ng kapatid ko, then, po siya. Nag-skandalo? Hindi naman po masyadong nagskandalo kasi pinigilan naman po kami ng guard. Okay. Nung pumunta po kayo para sunduin itong si Sir Salvador, Sir Jay, yung Yes inyong po. pong asawa, no, may nakita po kayong ibang babae, nakilala nyo na. Paano Opo. nyo po siya nakilala? Sa Facebook pa lang po kasi bali po ma'am, nagsimula po yun na na-discover namin na may babae nga po yung asawa ko sa abroad pa lang. Anak ko po ang nakakita. Kinalkal po yung mga Facebook, nag-connect po. Kaya po nakilala din po namin yung babae. Yan po yung sinasabing babae. Yes po. Ah, okay. Eh, ito pong babae, ano pong pangalan niya? Ayan. Kabit ka lang. Nag-bad finger pa po. Yes po. Ibabas na naman ako dyan ng Ayan po. sa akin. Yung mga bisugo dyan. Sino po nag-video sa kanya? Asawa ko po. Proud pa po sila. Babay dyan kay Doon ng Popo. Ah, okay. Lahat. Nag-live pa po. Okay. Opo. So, gamit po yung Facebook ng Mr. po ninyo? Hindi po, marami po silang mga account, ma'am. Sobrang dami po nilang account. Binla ko po kasi yun kasi So, proud pa sila? Yes po. Sobrang proud po sa ginagawa nilang ganun. Kaya nga po talagang nahihirapan din ho ako, kami ng mga bata sa nangyayari kasi inilalantad ho nila, pinagmamalaki nila, lalo ho asawa ko na katrabaho pa lang po sa Saudi na malaki na daw ho investment niya dun sa babae niya. Okay. So, ito po ba, magkasama po ba, ano po ba nangyari sa airport, ma'am? Nagkita kayo nung tatlo? Kayong Hindi tatlo po, na? ma'am. Hindi na. Kasi nakaalis na po si girl. Then nag-antay pa rin po kami sa airport hanggang 8:30. Wala pong lumabas. Then, So, nasaan po yung asawa ninyo? nasa babae po niya. So, hindi, kumbaga, lumabas siya, hindi nyo na siya nakita? Hindi po. Then nag-post po sa Facebook, I got you, daddy. Bye-bye, Spice Girls. Nako. So, kumbaga talagang mas gusto na niya doon sa bago niyang kasama. Hindi Anong gigigil? Ma'am, sige ma'am, opo. Hindi, kasi po masama po talaga loob ko eh. Kasi kahit po mga ano ko, dinadamay po nila eh. Kung ano-ano po Ano po bang sinasabi nila. sinasabi, ma'am? Marami po mga salitang binabanggit din eh. Kahit po ako sinisiraan. Nasabi po, nung May daw ho, nagpadala daw ho ng 70K yung asawa ko sa akin, maluho daw ho ako. Wala naman pinadadala na ganun eh. Ang dami yun yan, mga hindi magagandang sinasabi. May lalaki daw ho ako, na pumunta daw ho ako ng lending. May kasama daw ho akong lalaki na kinuha ko yung pera sa lending na ni-loan. Ang sweet-sweet daw ho namin. Marami po. So, hindi naman po totoo ito? Hindi po. Wala po kayong bagong kinakasama, ma'am? Wala po. Kahit po i-call ang agency, ang lending, wala po. Alam po yan ng mga anak ko.
At alam din ho ng nanay at tatay ko kung gaano hirap na hirap ang pinagdadaanan namin. Kasi po yan, ma'am, bali, nasa abroad pa lang po siya. Sabi niya ho, nung na-discover ko ho na meron nga ho siyang babae, sabi niya ho, aayusin ko to, hihiwalayan ko ang babae. Tama na, aayusin natin to. Kaya po siya umuwi, is paalam niya po sa company, mag-emergency leave, is para po ayusin ang amin, ang pamilya namin. Oh, okay. Ayun naman pala. So, bago pa po siya umuwi ng Pilipinas, ang press release na niya sa inyo, aayusin ko, kaya ako uuwi ng Pilipinas and Opo. even dun sa kumpanya niya. Opo. Magandang hapon po, Sir Salvador Lovendino. Hello po, ma'am. Yes, magandang hapon po, sir. Sir, nandito ang inyong misis, si Ma'am Mary Grace. At inirereklamo ho kayo, sir, dahil ho, pag uwi nyo nga daw po ng airport, instead na sumama kayo sa misis nyo at mga anak ninyo na nakaabang po sa inyo doon sa arrivals, sumama po kayo doon sa isang babae. Ano po ba ang nangyari doon, sir? Ma'am, talagang yun. Kasi naman ang magpag doon na sasabihin ni may mga pulis daw nakasama, barangay. Parang nananakot na ano pong ibig nyo nyo sabihin, Sir Salvador? Paki-explain po. Sinabi po kasi niya na may kasama siyang pulis, tapos mga barangay. Tapos diretso daw ako sa kulungan. Oh, okay. So, ang sinasabi po ng misis ninyo, umuwi ka sa Pilipinas, may kasama akong pulis, barangay, ganon. Oo. So, kayo po ba inatakot? Yun po ba ang ibig nyo sabihin? Hindi naman ako sa natakot. Pero talagang, yung sinabi ko sa kanya na uwi ako para ayusin namin yung yun kinakalma ko lang siya. Kasi para nagiging hysterical siya. Pag sinabi ko na ayaw ko na sa kanya, kung ano-ano ang ginagawa, sasabihin magpapakamatay siya, may hawak na kutsilyo. Sir Salvador, ito linawin ko lang kayo po ba, gusto nyo pa po bang makapiling si Ma'am Mary Grace o mahal nyo pa po ba? Hindi na po talaga. Bakit po kayo nagsabi, sir, na kayo po ay makikipag-ayos? Tama ba, ma'am? Opo, kasama po po. Siya po ang sabi po niya, teka lang, sabi po niya, mahal ko kayong dalawa, hindi ko kayang iwanan ng babae. Oh, yun naman pala, Opo, sir. may mga po kami. Andiyan po ang anak ko, sinasabihan niya po. Ilang taon kayong kasal, ma'am? 17 years po. 17 years kayong kasal, Sir Salvador. Opo. Ano pong nangyari? Bakit po ganito ang naging turnout nitong pag-aayos nyo sana? Kayo naman pala mismo ang nagsabi. Nagpaalam pa kayo sa kumpanya ninyo na kaya kayo uuwi para ayusin yung problema nyo ni Mrs. Sinulungan pa po yan ng pinsan ko na makiusap sa company na mapayagan po siya na makauwi ng ganyan nga po, emergency leave nga po. Okay. Dahil nga po, mag-aayos kami. Sige po, tanungin natin Sir Salvador. Sir, ano po ang explanation nyo doon? Ito ma'am kasi, yan ma'am, kaya nga sinabi ko na aayusin. Kasi pag sinabi ko naman na yung babae ang pipiliin ko, kung ano-ano nang sasabihin, magpapakamatay, siyempre natakot na din ako, kinalma ko para kumalma, sabihin ko na sige, uwi ako dyan, ayusin natin yan. So in short, niloko nyo po siya at hindi nyo po sinabi ang Sinabi ko totoo. ma'am, para kumalma siya. Kasi ang dami niyang mga video sa akin na sinesend, magpapakawin lagi niya ako ng kutsilyo. Opo, totoo po yun. Kasi ang tindi po ng depression ko Yung binigay po Ano niyang yan, ma'am? problema sa Talaga akin, kung ano. sobra po talaga. Dahil 2 beses po akong dinala ng ospital dahil ganun po ang binigay niya sa amin Kahit mga anak ko, kitang-kita yan. Yung paghihirap na ginawa niya. Okay. Sir Salvador, kailan pa po ba kayo nagkaroon ng relasyon nitong inyong bagong kinakasama? April po. April ngayong taon lamang. Opo. Oo. Oh, willing ka sir na ipagpalit yung 17 years of marriage ninyo, yung pagpapakasal Oo, ma'am, ninyo? oo. At mga anak niyo sir, 2 ang anak ninyo? Yes po. Oh, 2 ang anak ninyo sir, para po sa isang babae? Ma'am, isa lang ang ko dyan, ma'am. Talagang ayoko na bumalik sa kanya. Tapos Okay. hindi na Sir, kung sa amin po, wala naman pong problema. No? Kung talagang ayaw nyo na po, okay lang po yan. Pero, sana naman po, makipag-usap po kayo ng maayos kay Ma'am Mary Grace. Hindi naman ako makipag-usap kung ano pang Hindi ma'am, agreement na gusto. hindi sila willing makipag-usap. Puro lang sabi-sabi sa anak ko. Lagi ho yung nasa under desire ng babae. Nakikipag-chat, puro babae ng babae. Kailan gusto niyo makipag-usap? Hindi mag-usap Yan tayo. ho ang ginagawa niya. Okay. Sir, ma'am, ano po bang nais nyong mangyari? Kasi paalis ho siya ng 24, maipahold ho siya at makasuhan ko ho siya. Okay. Ma'am, pag ginawa po natin yon, kung ano po yung naitutulong niya sa inyo at mga anak Opo. ninyo, makakompromise din po yun. Okay. Alam ko po yan, ma'am. Sir Salvador, ganito po. Huwag po nating pagtaasan ng boses si Ma'am Mary Grace kasi alam mo sa totoo lang, sir, ikaw ang may kasalanan dito. Alam mo na may asawa kang tao, alam mo na may pamilya ka, tapos ipagpapalit mo sila sa isang babae. Oo, ma'am. Tapos, pag sir, ganito pa yung gagawin mo sa kanila. Kumbaga, inabangan ka nila sa airport. Sila po ay buong pamilya na nagpunta po sa inyo doon para sunduin po kayo. Tapos iniwan mo sila, sir.
Kung ano ho ang gusto niya, gawin niya na po, ma'am. Pero hindi ako babalik. Saka po, ma'am, yung... Kayo ba, ma'am, gusto nyo bang makipagbalikan Hindi pa? po, hindi okay. po. Hindi Hindi po. naman po Hindi pala po. siya nakikipagbalikan sa inyo, Gusto ko lang sir. po talagang makasuhan siya at mapigilan ng pag-alis niya. Hindi na po siya makaalis. Yun lang po. Sir Salvador, yun lang naman po ang ating inaano dito na bakit hindi po kayo makipag-usap ng maayos sa kanya. Duwag po kasi siya. Ano na nga po, kung kailan sila gusto makipag-usap. Ito sir, Tapos, nandito po si Ma'am Mary Grace. Kausapin niyo po siya. Saglit lang ma'am, pakinggan niyo si Okay Sir po. Salvador. Sige po, ano pong gusto niyo sabihin? Dito na kasi natin tapusin to kung talagang kung anong gusto nyo, Ayun. anuhin nyo na. Kasi ayoko na. Saka yung sa social media, bakit ang dami yung mga post-post na bakit dinadaan nyo sa social media? O bakit? Kayo, hindi kayo nagpo-post? Ang tigas ng mga Nagpo-post. mukha nyo? Hindi. Ha? Nagpo-post lang kami, Huwag kang pero wala huwag kami kang binabanggit na dinadamay mo pangalan. pa mga anak mo. Kaya mo, Ha? ang dami mo kasi nunguling ang sinasabi. Puro ka, babae, puro si Maricel. Maricel ang ginagawa mong duwag ka pala eh. Ikaw ang sasabihin mo. Ikaw ang haharap. Hindi. Paasahin mo anak mo. Nag-birthday anak mo, sasabihin mo, pupunta ka. Napakayabang mo talaga, sobra. Puro ka tago ng tago sa babae, lahat. Lahat ganun, puro babae nakikipag-communicate kahit sabihan ka ng kapatid mo, magulang mo. Puro kasi nungaling ang sinasabi ng mga side mo eh. Magsalita ka kasi ng totoo. Hindi yung puro ka tago sa, dyan sa babae mo. Okay. Hindi, ganito lang. Anong gusto nyo mangyari ba? Ano ba? Para matapos na natin ito usapan na to. Okay, Sir Salvador, andito yung anak mo. Sige, ganito ma'am. Sir Salvador, kami po ay nakikipag-usap ng maayos, Ito pong misis ninyo sa totoo lamang po, may karapatan po siyang maghain talaga ng reklamo sa inyo. Pero nandito po ang anak ninyo, sir. 17 years old po ang anak ninyo. Ilang taon na po yung isa niyo pang anak, ma'am? po, yung 15 bunso years po. old. Pareho po silang minor de edad, sir. At ito nga po, umiiyak na po ang inyong anak. Para na lang po sa kapakanan ng mga bata, baka naman po pwedeng mag-usap kayo ng maayos ni Ma'am Mary Grace. Kung talaga pong hindi na po kayo willing na makipag-ayos, okay lang po sa amin kung talaga maghahain na ng reklamo. Opo. Pero yung bata po, sana maayos po yung pakikipag-usap nyo sa kanya. Explain nyo po sa kanila kung ano Alam po yung naman po, ma'am, nangyayari. nila lahat. Alam po niya. Papa, hindi ko talaga alam yung gusto mong gawin. Di ba sabi mo pupunta ka ng birthday ko? Hindi ka pupunta. Alam mo, sasabihin ka namin sa airport. Doon ka mo rin sa mama. Alam mo, nung sumasakay ako sa van, sabi ko, okay lang. Kahit nang babae ka, kaya kita matawarin. Basta ayusin natin yung pamilya natin. Pero pinatunayan mo lang na mas pipiliin mo siya. Gumraduate kami ni Casey ng with honors kasi gusto namin patunayan na mahal namin kayo ni Mama. Kasi may pangarap tayong pamilya, di ba, na makaangat dito. Pero bakit ganito? Ang sakit-sakit. Kasama po silang dalawa nung sumundo kayo sa Opo, airport. opo. So after po nung umuwi siya ma'am ng June 6, wala na po silang communication ng Opo, tatay. wala po talaga. Hindi talaga nag-effort. Nung nasa van pa po kami, sinend ko nga po dyan na nakapag-communicate pa po yung si Salvador sa anak ko na kasama niya nga raw po yung babae, nasa taxi daw po, pupunta daw po ng Cavite. Inamin naman po niya, nakasama niya nga po yung babae. Okay. Sir Salvador, hindi po ba kayo naawa sa mga anak ninyo, sir? Sabi lang po niya yan, puro mahal-mahal pero hindi. Yun ang lagi nilang iniisip tungkol sa akin. Yan, ganyan kayo pag Kasi wala na, natakluban na. Masama na ako sa paningin ng mga bata. Sir, ikaw ba naman, ito Sir Salvador, pasensya na, pero pinuntahan po kayo ng anak ninyo, kasama po ang buong pamilya ninyo sa airport. Anong ginawa ninyo? Pumunta kayo kasama ng isang babae. Kahit sino po sigurong anak at asawa, sasama po ang loob kung gano'n ang nangyari, sir. Automatic po yan, ma'am. Bali, binlock na po niya ako that time nung pauwi siya. Kaya ko lang po nakausap siya. Gawa po ng pinsan ko na nagsabi na susunduin po siya ng babae. Okay. Sir Salvador, ano po masasabi niyo doon? Sinabi ko naman di ba sa'yo na susunduin ako? At sinabi ko rin naman sa'yo na susunduin ka namin ha. Ba't ang lakas ng loob mo? Tapos pinapili mo ko kung sino pipiliin ko. Di ba sinabi ko siya? Tapos sinabi mo sa akin, hindi pwedeng dalawa. Sabi ko Opo, siyang sinasabi pinipiliin niya ko. po kasi dalawa daw po mahal niya. Maaari po ba yun? Tsaka po, Sabi ko siyang ito lang po mahal din ko. ang sasabihin ko ha. Pinagdidiitan ho ng babae, nakasal ho sila sa Muslim. Kahit daw ho ilang asawa si Jay, yan pong lalaking yan, po pwede daw ho.
kasal naman ho kami. Yun po ang gusto ko talagang anuhin din eh. Malaman. So, kasal po ba kayo? Opo. Muslim po ba si Sir Salvador? Hindi po. Okay, hindi naman po pala siya Muslim. Hindi so, po. Hindi. Nagpa-convert daw po yung lalaking yan doon. Kaya po, doon sila nagpakasal. Di, tanungin mo sa company, sa pinsan mo kung nagpa-convert. Ay, sinungaling yung babae mo. Sinungaling. Oo. Sir Salvador, ganito po wag niyo pong awayin si Ma'am Mary Grace kasi nandito po yung anak ninyo. Hindi na po ba kayo nahiya sa mga bata? Nandito po yung anak ninyo. In fact, Actually, kanina pa iyak ng iyak. Yes po. Minumura niya po lagi si mama kapag po merong problema. Naiintindihan ko naman po na nagagalit po si papa kasi paulit-ulit po si mama minsan. Pero naiintindihan ko po si mama lalo kasi ang dami po namin problema, lalo na po sa pera. Pero hindi niya po makontrol yung galit niya. Naririnig po lagi namin yung kapatid ko po ni Casey na minumura niya po si mama po. Ako na po nagsasabi sa kanya na sana bawas-bawasan niya po yung ganun kasi sobrang naapektuhan po kami. Iha, ikaw ay kolehiyo ka ba ngayon? Mag-grade 12 na po. Mag-grade 12. Ang tatay mo ba, simula nung umalis siya galing sa ibang bansa, or umalis, papunta sa ibang bansa, nakikipag-usap ba sa inyo? Opo, nakikipag-usap po siya. Okay naman po kami. Pero bigla pong naging ganyan po si Papa. Pati po yung pagpapadala niya po, unstable na rin po. Simula nung April po. Simula nung naging sila ng babae. Opo, Ano yung mga sinasabi ng mama mo na nagpo-post sa social media? Sino po? Yung daddy mo daw or yung babae ba, ma'am, ang nagpo-post? Opo. Yung pa po, sila pa po. ano yung pinopost niya sa social media? Sinasabihan po nung babae po ni Papa si Mama na maligo daw po, gano'n, na kasi pinagpapalit nga daw po siya, kaya sana maligo siya. Tapos ayun po, yung umuwi po si Papa, yun nga po, yung parang sinasakto niya po sa amin na nakuha na po si Papa. Parang inaasar po kami ganun. Ang sakit lang po. Yung live din po, yung video kanina, yun po, sabi po, si Papa po parang dinudugtungan niya pa po yung panloloko po nung babae sa amin. Nakakabastos lang po. Tama po, kasi kayo ang legal na asawa at kayo po ang mga anak, kayo ang Actually pamilya. din po, nakausap ko po yung babae niya po sa chat. Ang ginagaslight niya po ako, sabi niya po sa akin, dapat daw po masanay na po ako sa mga ganitong issue kasi po laganap na daw po to sa ibang bansa. Naku po. Sir Salvador, ano po masasabi niyo doon, sir? Dapat po hindi na nakikipag-usap yung babae ninyo doon sa anak ninyo. Minsan po kasi ma'am, ang account ng anak ko gamit ng asawa ko. Sir, anak niyo na po yung mismong nagsasabi. Kaya ngayon po, naririnig niyo po mula sa kanyang bibig, siya na po yung nagsabi na siya yung nakausap. Ipakita po nila yung mga post na yung tungkol naman. Kasi puro nasa puro against sa akin lahat ng against sa amin yung Sir, talagang magiging against sa inyo. Kayo po ang meron pong bagong kinakasama. Oo nga po. Ano po bang inaasahan nyo, Sir Salvador? Magiging okay yung pamilya ninyo pag meron po kayong ibang kinakasamang babae? Hindi po ma'am. Alam ko po na magiging ganyan. Pero alam nyo naman pala Alam nyo naman may masasaktan kayong tao. Bakit nyo po ginagawa yun, sir? Mama, sa akin talaga, ayaw ko na makisama sa kanya sa ayaw ko na. Ano sinabi mo? Hindi ka nakipag-communicate. Okay lang naman kung ayaw mo na sa amin Sana kinausap mo na lang. Binlock? Bakit ako binlock ni Bunso? Sinasabi mo sa amin na gusto mo kami makita, na mahal mo kami. Papa, birthday ko, hindi ka pumunta. Bakit niyo ako binlock? Kasalanan ba namin na nasasaktan kami sa ginawa mo? Paano ko makipag-communicate sa inyo? Binlock niyo akong Ang dalawa. dami mong pagkakataon. Totoo po yun. Ang dami namin binigay sa yung pagkakataon, hindi ka naman nagbago, Papa. Ngayon lang ako nakagawa ng ganitong kasalanan. Bakit? Hindi po totoo yan. Umuwi po siya nitong last din. Dapat po December. After nakitaan ko din ho siya ng kachat din ho. So, kumbaga paulit-ulit na Yes po po, ito, ma'am. totoo Ma'am, po yun. ito na lang. Kasi, Okay po. ito po will be pointless kasi mukhang si Sir Salvador pa po ang malakas ng loob. Opo. Dalawa po sila. Oo. Napakalakas Ano na loob. pong gusto nyo? Kulong sila o magkaayos po kayo? Kulong Para po at sila. least Kulong clear. po sila, ma'am. Kulong. Yes Okay. po. Sige, At ganun na ma-hold, lang. ma'am. Ma-hold po. Hindi na po siya makaalis. Sige po, tutulungan po Yes, namin kayo, salamat ma'am. po. Salamat po. Sir Salvador, ganito na lamang po kung ano po yung nais nyong iparating sa mga anak ninyo. I think open naman kayo na makipag-usap yung mga bata sa kanya. Okay kayo doon, ma'am? Okay naman po. Okay. Sige po, ganun na lang, sir. Makipag-usap po kayo doon sa mga bata. Okay kayo doon. Pero yung bago nyong kinakasama, huwag nyo na pong ipakausap sa Yes mga po. bata. Totoo po yan. Wala po siyang say dito sa kahit anong nangyayari dito, sir. Klaro po ba yun? Okay po ma'am. Sige.
Ngayon, kung i-hold ho ako kung ma-hold ho ako at mawawalan ako ng trabaho, lahat ng utang na naiwan ko dito at pati doon sa Saudi, ano na ho, hindi ko na ho isusolder lahat. Magsasalita lang po ako. Kung ganyan po ang sasabihin nyo, sir, totoo po yan. napaka-unfair naman po sa inyong misis. Pagkatapos nyo po siyang iputan sa ulo, pababayaran nyo po sa utang. Ayun po. Hindi po ba? Hindi naman gumamit ng pera na yun eh. Ay, oy, excuse me ha. Bago kami nag-loan, alam mo yan, bago tayo nag-loan, tinawagan ka ng lending at kung kailan babayaran. Hindi ako palolonin. Mag-isa lang. At alam niya na kahit tawagan nyo Saan nyo po ba ginamit yan, ma'am? pinambayad din ho ng utang sa amin, sa mga bata. Sa mga bata din? Opo. Okay. Opo, inaamin ko, marami po kaming utang. Pero lahat po yun, alam ho niya, dahil sa sarili ko, ang business ko lang kahit papano, nagwa-waffle, mini donut, nag-aalaga rin ho ako ng bata. Pero bago sasabihin ho ng nanay niya, no, yan sila ho, iharap talaga. Sasabihin ng nanay niya, wala daw akong ginagawa. Tapos ho, pag may nangyari daw ho pagbalik doon, parang tinitreat pa ho ako eh. Sige po. Okay, ganito na lang. Sir, kung meron po kayong nais sabihin sa inyong mga anak, siguro pagkakataon nyo na to, nandito po yung panganay ninyo. Hello, Ate Ashley. Po. Pasensya na kayo kung gano'n nangyari. Pero kung ano man ang desisyon ng mama mo, tatanggapin ko yun. Ngayon, kung napakipag-usap sa inyo, nandito lang naman lagi si Papa. Kung mawalan man ako ng trabaho, kung hindi na ako makabalik sa ibang bansa, o kung ano man ang mangyari, kung makulong man, kung yun ang gusto ni mama mo, tatanggapin ko naman yun kasi yun, kumbaga nyo rin yun. Pero sabi mo sa inyo, hindi naman ako nagpabaya. Sa 17 years neng, hindi ko kayo pinabayaan. Alam ko naman yun. Alam ko yun, Papa, alam ko yun. Pero ang mahalaga kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon eh. Papa, alam ko naman eh. Alam mo naman na ang saya-saya natin, di ba? Kung di mo na kami mahal, dapat kinausap po kami. Hindi ko sinabing hindi ko kayo mahal. At wala akong sinabing gano'n. Ngayon, gandun lang kasi hindi na rin talaga ako, ayaw ko na rin kay mama mo. Kasi kung magtatagal pa ako sa ng mama mo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko at sa atin kung ganyan. Oo nga, Papa. Ngayon, ganito na lang kung anong gusto ni mama mo, kung anong desisyon nyo, ni Bunso, nyo na. Kasi, basta ako hindi makipag kay mama mo. Ngayon, kung magkaroon man ulit ako ng trabaho at tutulungan pa rin kayo ni Papa, hindi naman kayo iiwan. Bakit ngayon mo lang naiisip lahat yan? Bakit? Ngayon ko lang naisip, hindi ngayon lang. Bakit ngayon? Papa, alam mo naman na nadadaan lahat sa mabuting pag-uusap, di ba? Kung ayaw mo kay mama, dapat sinabi mo. Kasi ang dami rin pinagdaanan ni mama eh. Alam ko marami kayong pinagdaanan. Kaya nga kami nag-aaral ng mabuti. Kasi Papa, kung talagang mahal mo kami, dapat kinausap mo si mama kung ayaw na niya para hindi po kami naapektuhan ng ganito. Ano naman kung sinabi ko kay mama mo na ayaw ko na? Anong ginagawa ng mama mo? Kung ano-anong ginagawa? Hindi naman. Tinry mo ba, Papa? Tinry ko yun. Ilang beses ko sinabi sa kanya nung recognition ni Bunso. Hindi naman yun ni matagal. Siyempre, sinabi mo yun sa kanya kasi nga, nahuli ka na eh. Kailangan ka pa mahuli para lang sabihin mo. Tama. Ganda na lang po. Sir Salvador, again, kung kayo po, meron pa po kayong plano na makipag-usap sa mga anak ninyo at ayusin po ang gusot between you and yung mga anak nyo po, yung dalawang bata. I encourage you na makipag-usap po sa kanila ng maayos. Wag na po nating idamay kung ano po yung nangyayari between you and kay Ma'am Mary Grace. Kung hindi nyo na po talaga siya gusto, wala na po kami doon. Wala tayong magagawa doon. Pero yung mga bata, naririnig nyo naman po yung sama ng loob po nila na hindi kayo pumunta ng birthday, graduation, o kung ano pa pong special na okasyon. Siguro po, yun muna yung prioritize nyo, sir. At mukhang yun din naman po ang hanap ni Ashley. Tama ba? Opo. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Sir Salvador Lovendino. At maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Ma'am, kagaya nga po nung sinabi namin, karapatan nyo po kung talagang gusto nyo pong maituloy po yung kaso at mawalan nga po ng trabaho si Sir Salvador. At kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, kung meron pong pagkakautang at talaga pong halimbawang ginamit nyo naman para sa pamilya ninyo, pareho nyo naman pong obligasyon yan na bayaran. Iha, alagaan mo na lang si mama ha. Oo. At kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan between
sa nanay at sa tatay mo, hindi nyo kasalanan yon na Okay, magkapatid. thank you po. Oo, siguro yun ma'am yung dapat nyo pong masabi sa mga anak nyo, ma-explain ninyo. Hindi po nila kasalanan. Opo, alam naman po, pero talagang minsan, lalo po tong panganay ko, nagiging maramdamin din. Siyempre po, bata po. Yun nga po, bakit daw nga ho pinanganak pa sila, ganyan din lang naman ho mangyari. Pinapaliwanagan ko naman ho talaga ng ayos. Ang atin pong priority, yung mga bata ma'am. Opo, Kung ano opo. po yung best para po sa kanila, sa pag-aaral nila, sa Opo. pag-aaruga sa kanila, Opo. sila po ang ating i-prioritize. Opo.